Pagbukas po kayo sa akin sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 119, talata 72. Psalms chapter 119, verse 72. Basahin ko sa wikang Tagalog muna and then mamaya ay sa English. Ang kautusan ng iyong bibig ay higit na mabuti sa akin kaysa libu-libong pirasong ginto at pilak. Sa English naman, ang sabi, the law of thy mouth is better unto me than thousands of gold and silver. Ang pamagat ng ating message ngayong at pagbubulay-bulay ngayong hapong ito ay ang salita ng Diyos o kayamanan, part 1, sapagkat inakala ko na hindi sasapat ang oras na nakalaan sa hapong ito para i-cover ang kabuuan ng talatang to. Bagaman isang verse lamang po ito, ngunit inakala ko na makabubuting mag-focus muna tayo sa una at ikalawang bahagi ng mensahe sa hapong ito. Meron pong 3 punto ang mensahe, ang sermon na ito, pero ang may cover natin ay 2 lamang. Ang unang punto ay ang pinagmumulan ng kautusan or the source of the command. Pangalawa ay ang pakinabang sa tao, the benefit to the man or to man. At ang ikatlo ay ang the comparison o yung paghahambing. At sa hapong ito ay magfo-focus tayo sa unang 2 punto ng pag-aaral natin, na kung saan nakafocus doon sa unang phrase, ang kautusan ng iyong bibig, at doon sa pangalawa ay higit na mabuti para sa akin. Bago po tayo magpatuloy ay manalangin po muna tayo. O aming Diyos, hinihiling po namin ang inyong tulong sa hapong ito sa pagbubulay-bulay ng inyong salita. Naway tulungan po ninyo ang bawat isa, O Diyos, at ang inyong lingkod din sa pagbabahagi nito. Gabayan niyo po ang pag-deliver at pakikinig sa mensaheng ito sa hapong ito. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang sabi dito sa unang bahagi ng pangungusap sa verse 72, ang kautusan ng iyong bibig. Ang bahaging ito ng talatang ito ay nagsisignify ng direktang otoridad at direktang pinagmumulan ng kung kanino nagmumula ang utos na ito. Ang kautusan ng iyong bibig. It is as though God is talking right in front of you. And quoting from the Puritan Thomas Manton, sabi niya, there is, quote, the law of God's mouth. It is God's own word, and we should be as sure of it as if we had heard Him utter and pronounce it with His own mouth. Kung maaalala po natin dun sa verse 13 ng ating nakaraang pagbubulay-bulay, sinabi nung salmista doon, pinahahayag ng mga labi ko ang lahat ng mga batas ng bibig mo. Meron pong personal connection ang batas ng Diyos sa kanyang persona. Hindi po natin pwedeng ihiwalay ang batas ng Diyos sa kanya mismo, sarili. Na para bang nakahiwalay ito sa kanya at nag-ooperate yung batas niya na hiwalay sa kanyang oversight, na nakahiwalay sa kanyang paggabay. May sinasabi nga sa bahagi ng kasulatan na ang salita ng Diyos ay parang maso at parang apoy. Ito'y maso na dumudurog ng bato at tumutunaw, parang apoy na tumutunaw, at ito hindi babalik ng walang kabuluhan. Hindi nagbitaw ang Diyos ng salita. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. At pagkatapos ay pinabayaan niya na. Napakalaking bagay na
maisip natin na kapag tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos, ito ay nagmula sa mismong bibig ng Panginoon. At sana, at naalala ko tuloy yung evangelist na si Justin Peters, sabi niya, if you want to hear the voice of God, read the Bible. If you want to hear His word aloud, read it aloud, sabi ni Justin Peters. Kung tayo ay nagbabasa ng salita ng Panginoon, at in this context, yung kautusan ng Diyos, but of course, we can always interchange it. The law of God is the word of God. Yung 10 commandments na sinasabi sa Exodus and sa Deuteronomy, 10 utos. Ito po ay 10 salita sa original na language, Devarim. Yung mga salita, yung mismong salita ay utos ng Diyos. Dapat po nating isipin na ang Diyos kailanman ay hindi po nagbibigay ng suggestion. Lahat ng namutawi sa bibig ng Panginoon, ito ay batas. Di ba meron pa nga expression yung ibang Tagalog? Sabi, batas to. Na parang parang ipahiwatig ng taong nagsalita. Yung sinabi ko, masahan mo yan, matatag yan. Pero sa Panginoong Diyos, ito ay tunay na tiyak sapagkat ito'y lumabas sa kanyang bibig. Ang sabi sa Deuteronomy chapter 8 verse 3, sa English, man does not live by bread only, but by every word that proceedeth out of the mouth of the Lord doth man live. And this was quoted sa Matthew chapter 4 verse 4. At sino ang nag-quote nito? Ang ating Panginoong Hesukristo mismo. Sinabi niya, inulit niya ito sa Matthew 4 verse 4, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita. Napaka-express nung sinabi doon ng Panginoon. Bawat salita. Walang salita ang Diyos na masasayang, na matatapon. Walang salita ang Diyos na pwede nating i-disregard at pwede nating damputin. Ito applicable sa akin, ito hindi. No. Bawat isa ay sinabi ng bibig, lumabas sa bibig ng ating Panginoon. At ang lahat ng namutawi sa bibig ng Panginoon, ito ay eternally established at ito'y kinakailangang matupad at sundin. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Hesukristo, nang siya ay magsimulang mangaral, ang sabi niya, hindi ako naparito upang pawalang kabuluhan ng kautusan. He's talking about the commandment of God. He's talking about the moral law of God, the 10 commandments that was written by the very own finger of God. But not just the finger of God, it was spoken by God Himself as well. And this is why the commandment of God is so personal. Napaka-personal nito. At nawa every time na tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos, much more, ma-remind tayo sa utos ng Diyos. It is as though God is talking to us at naririnig natin, nagsasalita siya. We are in front of God, He speaks to us, and every word comes from His mouth. At hindi ito parang ni-record lang, tapos every time play mo, play, magsasalita. Tapos nag-stop, play ulit, magsasalita. Hindi po ganon. Ang salita ng Diyos ay buhay. Ang salita ng Diyos ay lumabas sa kanyang sariling bibig. Now, kung alam natin na ito na yung source ng command ng Diyos, nanggaling mismo sa bibig ng Panginoong Diyos, now, ano ang pakinabang nito sa atin? Ano ang effect nito sa atin? Sinabi ng salmista, ang kautusan ng iyong bibig ay higit na mabuti sa akin kaysa libu-libong pirasong ginto at pilak. Now, yung last part, yung may comparison siya.
mas higit na mabuti sa akin kaysa libu-libong pirasong pilak. Lord willing, ay i-discuss po natin yan sa susunod na pagkakataon. Pero mag-focus muna tayo dito sa sinabi ng salmista, higit na mabuti sa akin. Ano yung higit na mabuti sa akin? Sabi ng salmista, ang kautusan ng iyong bibig. It is the benefit, direct benefit to the person's soul. Now we will ask, bakit nag-utos ang Diyos sa mga tao? Like for example, when the Lord commanded to remember Sabbath, to keep it holy, nag-utos ang Diyos. In-expound to na ating Panginoong Hesukristo, remember? Sa mga nakapagbasa ng inyong Bible, ang sabi ng Panginoong Hesukristo, ginawa ang Sabat para sa tao. Para sa ikasasama ba ng tao? No. Pero nakakalungkot, sapagkat maraming tao, para sa kanila ay pabigat ang utos na ito ng Diyos. And as we have discussed previously, out of the 10 commandments of God, itong pang-apat na ito, yung pinaka-obvious na nilalabag ng marami. And even those who are professing Christians, they are, I don't know, maybe either ignorant or outright breaking the law of God. But they still profess to be follower of God. They insist that they are people of the book. And then sinasabi nila, ang kautusan ng iyong bibig. Pero many people will just say, the law of God is good. And then wala namang magsasabi directly na ang utos ng Diyos masama yan. Wala naman, di ba? Pero sa kanilang buhay, pinapakita nila na hindi ito para sa kanila. Now, bigyan natin ng pansin yung sinabi ng salmista na ito. The psalmist did not just utter a general statement for everyone to think about the law of God, but the psalmist has applied it to himself. Hindi lang niya sinabi basta-basta na the law of thy mouth is better. The law of thy mouth is good. Dinagdag ng salmista yung better unto me. Now, mababasa natin sa Psalm chapter 19 verse 7 to 11 nang sinabi ni David ito, talking about the law of God. Basahin natin, puntahan natin sa Psalm chapter 19, 7 to 11. Now, David enumerated the benefits to him personally. Yung kautusan ng Diyos, the perfect law of God. Ang sabi niya dito sa Tagalog, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal, meaning perfect, na nagpapanauli ng kaluluwa. Ang patotoo ng Panginoon ay tiyak, na nagpapatalino sa kulang sa kaalaman. Another benefit. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid, na nagpapagalak sa puso. And yet, another benefit. Ang utos ng Panginoon ay dalisay na nagpapaliwanag ng mga mata. Na verse 9, ang pagkatakot sa Panginoon ay malinis na nananatili magpakailanman. Ang mga kahatulan ng Panginoon ay totoo at lubos na makatwiran. Verse 10, higit na dapat silang naisin kaysa ginto, lalong higit kaysa maraming dalisay na ginto, higit ding matamis kaysa pulot, at sa pulot pukyutang tumutulo. Verse 11, bukod dito ay binalaan ang iyong lingkod sa pamamagitan nila, sa pagsunod sa mga iyon ay may dakilang gantimpala. Yung sinabi ng salmista dito sa verse 72, it's better unto me, sinabi niya, mabuti sa akin, higit na mabuti sa akin. Now, he's applied that word, yung superlative. Napakabuti nito para sa akin. Napaka-personal, in-apply niya sa kanyang sarili. Hindi lamang siya gumawa ng general statement na para sa, okay, yes, we know God, the law of God is good, period. No. In-apply niya talaga sa kanyang sarili. Now, it's good for us to ask this, is it also good for me?
ikaw na nakikinig ng mensaheng ito, tanungin mo yung sarili mo, mabuti ba ang utos ng Diyos sa'yo? Can you say that the law of God is good for me? Or you will just say, it's just good. Pero, nasa sa akin na kung pipiliin ko ba mabuti o hindi. Or dadampot lang ako, ito mabuti sa akin to, ito hindi. Now, why is the word of God better to a believer? We already read Psalm chapter 19 when David enumerated the benefits. But we've also been helped by Thomas Manton in this regard. Sinabi niya, meron siyang binanggit na 4 na bagay about the benefit of the word of God for a man, most especially sa believer. Ang sabi niya dito, it discovers a man's soul misery and remedy. The word of God helps us to discover ano ba yung misery natin at ano yung kalutasan doon sa ating, ano ba Tagalog ng misery? Miserable. Yung ating kasakunaan, kapigatian, or may isa pang word kabigatan, or yung kalunos-lunos, di ba? Nakalagayan, misery. Madidiscover mo yung sarili mo na ikaw pala'y nasa isang kalunos-lunos na kalagayan only after you have read the Word of God. Kung ang isang tao ay nabubuhay sa kasalanan, hindi niya alam, bakit ba ako miserable? Siguro ganito, kasi inaway ako nung kaibigan ko. Ang nakikita lang nila yung surface. Siguro kasi nga may economic recession O kasi yung mga tao, hindi kasi sila mapagbigay O inaapi kasi ako Again, nakafocus lang sa sarili niya, nakafocus siya sa mabababaw na reason, pero hindi niya na-discover. But with the Word of God, he discovers the real misery of the soul, but also the remedy. And then at the same time, pangalawa, it directs the person to Christ. The law teaches us, ang sabi sa Romans 3 verse 20, for the knowledge, for by the knowledge of the law, for by the law is the knowledge of sin. Sa pamamagitan ng kautusan ng Diyos, ay naunawaan ng tao na siya ay makasalanan at di niya kayang tuparin ang buong kautusan ng Diyos pang maging sakdal, maging ganap sa harapan ng Diyos. Pangatlo, the law of God, the Word of God, enforces our obedience to God. Dahil ito yung nagpapanumbalik sa atin. Ito yung parang tungkod ng pastol na binabalik ang isang tao. Dahil ang tao, ang katotohanan ay paulit-ulit nagkakasala. Walang taong hindi nagkakasala, even Christians. And now what the law does is it enforces obedience. Nag-disobey ka, sasabihin sa iyo ng Panginoon, you have disobeyed, what you will do? Obey. Keep on obeying. Keep on striving to obey. And then, pang-apat, it prescribes a universal adherence to Him and dependence on Him. The Word of God continually reminds us na hindi tayo pwedeng umasa sa sarili nating kakayahan. Kaya nga lagi tayong bumabalik dito every Sunday to listen to the Word of God. To be reminded by the Word of God and remind us na tayo ay dependent sa Panginoon. Di ba? Kahit na sabihin natin, napakinggan ko na to dati, or napakinggan ko na tong scripture na to, or nakikinig tayo sa preaching ni pastor, like nasa series tayo ng Book of Romans, and then we cannot say na, okay, nasa Book of Romans kami, nasabi na yun ni pastor dati, so hindi na ako a-attend next Sunday, kasi alam ko, sabihin niya yung next verse We cannot say that. We cannot do that. Dahil tayo ay, sa katotohanan po, dependent po tayo sa Diyos. Even yung understanding natin, umaasa tayo sa tulong ng Panginoong Diyos. Our souls, ang sabi pa ni Manton, our souls are fallen off from God by sin into a most doleful state and have no other way of recovery than is prescribed in this blessed word of God. Now,
May binanggit pang 3 uses si Manton of the Word of God base sa kung ano yung mga nakasaad sa banal na kasulatan. Well, we cannot, the book of the Word of God is here. Kung babasahin natin ito lahat, hindi enough ang ating oras, di ba? But we can enumerate at least 3 uses, and we will cite few verses from the scripture and help us discover what are they. Number 1, it is the great means to sanctify, magpabanal. Ito'y kaparaanan upang tayo ay pabanalin. And to convey a divine principle and nature in us. It is not only the rule, but the seed of the new life. Ito palang salita ng Diyos, ito palang kautusan ng Diyos, hindi lamang pala ito rule na, okay, nabasa mo ba yung nakasulat? Sige, sundin mo yan. Hindi lamang siya ganun. Ito ay isang uri din ng binhi na tumatanim sa puso natin at ito ay buhay at ito ay namumunga sa ating buhay. May bunga ang salita ng Diyos. Now, let's read first a reference from the scripture sa 1 Peter chapter 1 verse 23. 1 Peter 1:23. Ang sabi dito, ipinanganak na kayong muli, hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan sa pamamagitan ng ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. By the word of God. Sinilang pala tayo, yes, by the power of the Spirit, but also by the word of God. At itong nagsilang sa atin na ito rin yung naglilinis sa atin. Sabi ni Paul, by the washing of the word. We have been born by the Spirit. Also, we are being cleansed through the word. And then, James 1 verse 18, ang sabi dito ni Santiago, James 1:18, alinsunod sa kanyang sariling kalooban, tayo ay ipinanganak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo ay maging isang uri ng mga unang bunga sa kanyang mga nilalang. So may relationship yung pagiging born again doon sa salita ng Diyos. Hindi ka pwedeng matawag o hindi ka pwedeng matawag na born again o hindi pwedeng masabing born again yung isang tao nang wala ang salita ng Diyos. Nakadisconnect sa katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi po pwede yun. Kung may mag-claim na born again daw siya, pero disconnected sa salita ng Diyos, pamahiin lang yan. Baka sumunod lang siya sa isang panalangin na nagsabing, pag ginawa mo itong panalangin to, born again ka na. Hindi po yan matatagpuan sa banal na kasulatan. And then another verse, 2 Peter 1 verse 4. 2 Peter 1 verse 4, ang sabi dito, ayon niya ipinagkaloob sa atin ang kanyang mahahalaga at mga dakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makatakas kayo sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masasamang pagnanasa at maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos. So, merong seed of the new life at merong pangako ng Diyos na kaakibat dito upang tayo ay matulungan makatakas sa kabulukan ng sanlibutang ito. There is a promise. There is a new divine principle na hindi na tayo nanatili doon sa dating bulok na sistema, makasalanang sistema, tayo ngayon ay binigyan na ng kakayahan upang makatakas sa bulok na sistema ng makasalanang sanlibutan. And then sinabi ng Panginoong Jesucristo sa John 17 verse 17, ang sabi niya doon sa kanya, nang siya ay manalangin sa Ama, sabi niya, Ama, pabanalin mo sila
pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Pinag-aaralan lamang po natin to, pinag-aaralan po natin to sa ating Adult Sunday School series on Gospel Holiness. And paano natin natutuhan yung mga bagay na yon patungkol sa Gospel Holiness? From the Word of God, di ba? Now, pangalawang use ng salita ng Diyos, according to Thomas Manton, sabi niya, it directs us and keeps us from being carried away with every deceit of sin. Ang kasalanan ay mandaraya. Kahit sa mga Kristiyano, meron pa rin, ang reality, kahit ikaw ay Kristiyano na, nandyan pa rin, meron pa rin remaining sin. At hindi tayo po pwedeng, hindi natin pwedeng ibaliwala ang bagay na to. At sasabihin natin, Kristiyano na ako, immune na ako dyan. No, wala sa ating immune. Sa pagkakasala, nahuhulog pa rin. Si David nga di ba? Many men of God have fallen. Kaya nga, paulit-ulit ang paalala sa atin ng kasulatan. Ang sabi sa Psalm 119 verse 105, sabi doon, di ba? I think marami sa atin memorize ito, di ba? Ang salita ng Panginoon ay tanglaw, ito ay ilaw sa aking daanan. Ang sabi ni David. And sinabi din sa 133, basahin natin. Psalm 119 verse 133, ang sabi naman dito, gawin mong matatag ang mga hakbang ko ayon sa iyong pangako, at huwag magkaroon ng kapangyarihan sa akin ang kasamaan. So with the help of God, God will help us to be established sa ating paglakad, pamumuhay, paglaban sa kasalanan, upang hindi magkaroon ng kapangyarihan ng kasalanan sa atin. And again, another scripture, Hebrews, I think it's Hebrews 13, verse 3, if I'm not mistaken. Ang sabi doon, Hebrews 3, verse 13. Ang sabi doon, ngunit magpayuhan kayo sa isa't isa sa araw-araw, habang ito ay tinatawag na ngayon, upang walang sino man sa inyo ang papagmatigasin ng pagiging madaya ng kasalanan. Again, we're reading from the Word of God. We're reading from the very Word of God by the inspired Word of God, written by men of God, who is inspired by His Spirit. And then pangatlong use ng Word of God, why it's better for a person, for a believer most of all. It supports us in all our afflictions and extremities. O, di ba? Nung last month, diniscuss natin yung verse 71. Kababasa pa lang natin doon. And pinagbulay-bulayan natin yung sinabi ng salmista. And let me read that again. Mabuti sa akin na pinapagpakumbaba ako upang aking matutuhan ang mga tuntunin mo. So it reminds us na kahit pala may mga afflictions and extremities, mga unexplainable difficulties, it helps us to support us. The Word of God itself supports us sa lahat ng bagay na ito. That's why, ang sabi nga ni Peter, God has granted you everything for godliness. Ipinagkaloob na ng Diyos. Wala na tayong actually hihilingin pa Wala nang kulang Andyan na lahat. We just have to avail them. We just have to appropriate them or claim them. No? Kung meron man tayong i-claim, ito yun, napakadaming pangako ng Diyos. Not like the Word of Faith movement would have us to say na, I claim this, I claim this, I claim that. No, not like that. But to claim the Word of God for yourself. Na ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako at siya ay magliligtas sa iyo, siya ang mag-aalalay sa iyo, siya ang tutulong sa iyo sa anumang sitwasyon na kinalalagyan mo. Dahil ang salita niya ay buhay.
At yung nagsalita mismo ay buhay na kumikilos sa atin. Tinutulungan niya tayo sa lahat ng probidensya na kinakaharap natin. So we can always go back. Ang sabi nga sa Jeremiah 6 verse 16, ang sabi doon, balikan nyo yung dating daan. Yung dating daan na sinasabi dito sa scripture, yung dating landas. Ganito ang sabi ng Panginoon, tumayo kayo sa mga daan at tumingin at ipagtanong ninyo ang mga sinaunang landas kung saan naroon ang mabuting daan at lumakad kayo roon at kayo'y makakatagpo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Now, ang sabi dito, ngunit kanilang sinabi, hindi kami lalakad doon. Yung mga matigas ang ulo, sasagot sila, hindi kami lalakad dyan. Pero kapatid, kaibigan na nakikinig ngayon, ikaw na nandito ngayon sa building na ito, will you still say that? Sasabihin mo pa rin ba, namutawi na sa bibig ng Diyos ang mga salitang ito, pero sasabihin mo pa rin ba, hindi ako lalakad dyan? Now, mayroong serious warning ang scripture sa lahat ng mga tatanggi sa salita ng Panginoon. And we're gonna be reading that a little later. Now, the Word of God, ang sabi nga ni Manton, supports us in our afflictions and extremities. Ikaw ba'y nabibigatan sa iyong kasalanan? Nandyan ang salita ng Diyos. Nandyan yung pangako ng Diyos. So kung ang mensaheng ito ay nagpamulat sa iyo at sa oras na to, na-realize mo, kung kinakausap ka ng Panginoon, kapatid, kaibigan, nabibigatan ka na ba sa iyong kasalanan? Andyan ang pangako ng Diyos. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo sa Matthew 11. Matthew 11 verse 28. Ang sabi niya, come to me, for I am meek and lowly. Come to me, all you who are weak and heavy laden, and I will give you rest. Basahin ko lang siya muli sa Tagalog para mas malinaw. Ang sabi niya dito sa Tagalog, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. What a wonderful promise. Sinet? Napakagandang pangako ng Panginoon. Romans 15 verse 4, ang sabi sa Romans 15 verse 4, lahat ng naisulat sa kasulatan ay para sa ating ikatututo. Kung kulang tayo sa kaalaman, let's read the Word of God. Naisulat na so that we can learn. Kulang ba tayo sa kaalaman? Let's ask God. Ang sabi ni James. And sinasabi sa Psalm 119 verse 50, at na-discuss na rin, talakay na rin po natin to before, ang sabi niya dito, ito'y aking kaaliwan sa aking kapigatian, na ang iyong pangako ang nagbibigay sa akin ng buhay. So yung buhay mo na hindi lang basta buhay, na parang walang buhay, but if you have the Word of God, you will be ensured of life. You will be assured of real life. At sasabihin mo sa sarili mo, ito talaga yung buhay. Hindi yung sinabi lang nung iba na, wow, this is life. Anong klaseng this is life ba yan? Yung nasunod mo, yung layaw mo? Will you say that is life for you? No. For Christians, they will not say that. The Christians will say, yes, this is life. Life which came from Him who is the giver of life. Who has the light of life in Himself, the Lord Jesus Christ. Saka mo lang masasabi, now, this is life. Ito talaga yung buhay na meron ako. Because the reality and the truth, the great meme, yung dakilang, pinakamatinding kapansanan ng buhay ng tao ay ang kasalanan. At dumating ang ating Panginoong Hesukristo upang gapiin ang kasalanan. That's why, ang sabi nga sa Matthew 1:21, you shall call His name Jesus, for He will save His people from their sin. Naligtas ka na ba sa iyong kasalanan? Gusto mo bang maligtas sa iyong kasalanan? Lumapit ka kay Jesus. Siya lamang ang tagapagligtas mula sa kasalanan. Now that we have the Word of God, meron tayong solusyon
sa kapansanan dito sa malaking kapinsalaan na ito na dala ng kasalanan. At kung nag-iisip ka pa ng ibang solusyon para sa iyong kapigatian, sa iyong broken-heartedness, kung nag-iisip ka pa ng ibang bagay, other than the Word of God, I'm sorry, my friend, to tell you this. You will be frustrated. Wala kang matatagpuan solusyon sa kahit saan pa man. Acts 4:12, for under the heaven, nothing, no name is found, no name is given by which men will be saved, only by the name of Christ. Kaya si Jesus, nung tinanong niya na mismo yung kanyang mga alagad, si Jesus na mismo to, sa harap ng mga nagtatalikuran na yung ibang mga alagad, at yung maraming tao, the moment na mangaral na si Kristo ng heart-to-heart message, at talagang tagos sa pusong mensahe, at talagang tinatamaan na sila sa pangangaral ng Panginoong Jesucristo, ano pat na-stumble na sila'y na-offend, at ayaw na nilang sumunod sa Panginoon. Tinanong ni Kristo ang mga alagad niya, sabi niya, kayo ba aalis din? Ang sabi ni Pedro sa Panginoon, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. And we believe and are sure that thou art Christ, the Son of the living God. Now, sa ating evangelical challenge and applications, ay iiwan ko na lamang ang mga katanungang ito sa bawat isa sa atin. Napagtanto mo na ba na ang bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos ay batas na kailanman ay hindi mababali? O nag-iisip ka pa na hindi lahat ng Word of God ay mapagkatiwalaan? Ito pwede ko, ito hindi applicable sa akin to. Ito pwede to. No. Sino naging judge? Ikaw. Hindi na ang Diyos, ikaw na. Ikaw na yung nag-decide. This is right, this is wrong. Another question, nakita mo na ba ang benepisyo ng salita ng Diyos? Now, if you realize that all the benefit that you need is from the Word of God, then why don't you start opening your Bible now? And why don't you start resolving in yourself na mula ngayon magbabasa na ako ng salita ng Diyos. Mula ngayon, hindi na ako makikinig kung kani-kanino. O mula ngayon, babawasan ko na yung oras ko sa social media. I'll spend more time contemplating and meditating on the Word of God. At kung nakita mo ang benepisyo ng salita ng Diyos, handa ka bang paniwalaan ito? Talagang handa ka bang tanggapin ang lahat ng sinasabi dito? Kahit ito'y masakit. Nakita mo na ba ang labis na kahalagahan ng kautusan ng Diyos para sa iyong sariling ikabubuti? Para sa iyong sariling ikabubuti. Ang utos ng Panginoong Diyos. Ang sabi sa Deuteronomy 10, verse 12 to 13, nang ibinigay ng Diyos ang kanyang utos sa bayang Israel, ano ba ito? Para ba pahirapan ng mga tao? Para ba pabigatin ang kanilang buhay? At para gawing complicated ang kanilang buhay? Ito ba ang purpose ng Diyos? This is Old Testament, but we can benefit so much from this. Deuteronomy chapter 10, verse 12 to 13, sabi ng Panginoon, at ngayon, O Israel, ano ba ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan at ibigin mo siya at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa mo. Natuparin ang mga utos ng Panginoon at ang kanyang mga tuntunin na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito para sa iyong ikabubuti. Para pala sa ating ikabubuti ang utos ng Diyos. Nagtitiwala ka ba sa salita ng Diyos na para nga ito sa iyong ikabubuti? Next question, natuklasan mo na ba ang kalunos-lunos mong kalagayan? Your miserable situation in the sight of God? At ang tanging lunas sa kasalanan mo? Inihatid ka ba ng kautusan ng Diyos tungo kay Kristo upang sa Kanya lamang ikaw ay lumapit at manampalataya? After na masabi natin ang lahat,
dito sa pulpitong ito, we're not going to point you to anybody else na pumunta ka kay pastor ganito, pumunta ka kay bishop ganito, kung kani-kaninong tao, or do this, do this, do this. No. We just say the same message over and over again. Lumapit ka kay Kristo. Si Kristo lamang ang iyong pag-asa. Nagdala ba sa iyo ang kautusan ng Diyos sa pagiging maingat na hindi suwayin ang kanyang salita? Naway maging careful tayo na hindi suwayin ang kanyang salita. At the same time, ay mas madagdagan or magtiwala tayo. I-apply talaga natin. I-apply natin yung sinasabi ng Word of God, yung sinasabi doon na hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Yung mga verses na binabasa natin na pampalakas ng loob, na yung mga pangako ng Diyos para sa iyo, para ikaw ay pasiglahin, ikaw ay palakasin. Kung ikaw ay may struggle, mayroong kaakibat na word, na salita ang Diyos para sa iyo, na kailangan mong tanggapin at kailangan mong paniwalaan at panghawakan. Natutuhan mo bang walang ibang sandigan at asahan kundi ang biyaya ng Diyos para sa iyong buhay? Ang kaligtasan natin ay hindi nakasalalay sa ating pagsisikap. Nawa ay walang mahulog sa atin na, sige, from now on, pagsisikapan ko na yan. Dapat palagi nating nawang tandaan na ang lahat ng ito ay sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Diyos. For by grace, you have been saved through faith. And this is not of your own works. It is by the grace of God, so that no man can boast. Walang sino man pwedeng magmalaki sa harap ng Diyos. Kundi ang lahat ng ito ay utang natin sa Diyos. Ito ay biyaya lamang ng Diyos. Nawa tayo ay lumapit sa Kanya para sa ating ikabubuti. Gusto mo bang mapabuti ang iyong buhay? Lumapit ka sa Panginoon. Magtiwala ka sa salita ng Panginoon. Magtiwala ka kay Kristo. The very personage, the very person, the very incarnation of the Word of God. Ang salita ng Diyos na nagkatawan tao. Lumapit ka sa Kanya bago pa mahuli ang lahat. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa inyong salita na nagbibigay buhay. Salamat, O Diyos, na pinalalahanan mo kaming muli. Na ang inyong salita ay buhay. Ikaw ay buhay. Hindi lamang kami nagbabasa ng mga bagay na naka-record, na na-record nung unang panahon na parang babasa lang kami ng mga historical data or historical facts, but no, your word is alive. And as though you're speaking to us, and Christ is present, the Spirit is working, and oh God, you're talking to us right now. And this is real, this is so true, O Diyos, lalo-lalo na sa inyong mga tao. But even true also, doon sa mga taong wala pa sa inyo, and even though sa mga taong nagdi-deny sa inyo, Panginoon, that someday they will face, they will hear those awful words that will come from your mouth. I never knew you, depart from me, you who worker of iniquity. Nawa, Panginoon, ang bawat nakapakinig ng inyong salita, O Diyos, ay nakinabang, naging tungo sa kanilang ikabubuti, O Diyos. O Panginoon, na naway mahabag kayo sa aming mga kaibigan na wala pa kay Kristo. At sa bawat isa sa amin, Panginoon, na mga kapatiran na inyong mga tao dito sa iglesia, O Diyos, ay patuloy namin ang ma-relish, ma-enjoy namin ang inyong salita, O Diyos. At tunay na dakilain ka namin, Panginoon, dahil sa inyong dakilang biyaya, dahil sa inyong mga salitang buhay na namutawi sa inyong bibig, as though you are talking to us in person,
and your words are coming from your mouth, O Lord. Salamat, Panginoon. Ito'y ang nawa yung Espiritu mo'y kumilos sa buhay ng bawat isa sa pangangaral na ito. Ito po aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.